Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes ng tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hapon. Alam niyo po, habang pinagninilayan ko ang ating ebanghelyo at pagbasa sa araw na po ito ay naalala ko po nung ako ay bigla kong naalala yung karanasan ko kung paano ako binigyan ng matinding pagsubok ng Diyos nung ako ay nag-aaral pa sa seminaryo. Yun bang pagsubok na yon ay masasabi ko, yun ang nag-lead sa akin na lumabas ako sa seminaryo at nagpahinga at nakapagdesisyon na umabot sa punto na baka hindi bukasyon ko ang pagkapari. No? Kaya bago po ako lumabas sa seminaryo, sa chapel po namin ay sinabi ko po sa Diyos na, Lord, ang sarap mong yakapin at gusto kitang makita. Ang sarap mong yakapin at gusto kitang makita. At nung binabalikan ko yung sinabi ko sa Diyos ng mga araw na iyon, sabi ko sa sarili ko, ano ang rason kung bakit gusto kong yakapin ang Diyos at gusto ko siyang makita. At nung binalikan ko yon, sabi ko, maaring ang rason kung bakit gusto kong makita ang Diyos at gusto ko siyang mayakap, kasi gusto kong gumawa siya ng milagro sa buhay ko. Gumawa siya ng miracle sa buhay ko. At ano yung milagro na gusto niyang gawin sa buhay ko? Walain yung mga pagsubok na napagdaanan ko nung nasa seminar, nung seminarista ako. Kaya yun yung intention, yun yung motivation ko kung bakit gusto kong makita ang Diyos, no? Malamang imposible man kung bakit gusto kong yakapin ang Diyos dahil gusto kong magkaroon siya at magbigay siya ng milagro sa mga napagdaanan ko, mga pagsubok na napagdaanan ko nung ako ay seminarista. At kapag pinagninilayan ko yon, hindi po yon malayo sa karanasan ni Herodes sa ating ebanghelyo ngayon sapagkat dumaan siya ng pagsubok, nagulo yung pag-iisip niya dahil may nabalitaan siya na nagmimilagro at yun ang ating Panginoong Jesucristo. Naging viral ang ating Panginoon at yung naging viral ang ating Panginoon sa ginawa niyang mga milagro, pagpapagaling malamang sa mga may sakit, nakaabot ito kay Herodes.
at nagulo ang kanyang isip dahil alam niya na may nagsasabi na baka nabuhay ulit si Juan Bautista. Na alam naman niya na si Juan Bautista ay siya ang nagpapatay kay Juan Bautista. Kaya nagulo ang isip niya. At sabi niya, gusto niyang makita si Jesus. Sabi po yan sa ating ebanghelyo. Pero kung atin pong pagmamasdan na gustong makita ni Herodes si Jesus, hindi yung dahil nananabik siyang makita ang ating Panginoon, kundi gusto lamang niyang makita ang ating Panginoon dahil gusto niyang makita yung milagro at mga malamang mga kabutihan na ginawa ng ating Panginoon. Pero nung nakita niya ang ating Panginoon, hindi naman nagbago ang kanyang ugali. Hindi naman nagbago ang kanyang pananaw. Diba? Kaya mga kapatid, pagninilayan natin sa buhay natin, hindi sapat na gusto nating makita ang mahal na pong Jesus Nazareno sa Quiapo. Diba? Kundi sapat na sabihin natin sa Diyos, gusto kitang makita, makasama at mayakap, Panginoon, hindi dahil gumawa ka ng milagro sa buhay ko o gusto mong maggawa ka ng milagro sa buhay ko, kundi gusto kong sumunod sa iyo. Ba? The reason why we would like na makita natin ang ating Panginoong Hesukristo at madama natin ang yakap ng ating Panginoon, hindi dahil gusto nating magbigay ng milagro ang Diyos sa buhay natin. Higit sa lahat, dahil gusto natin siyang makita, dahil gusto nating sumunod sa ating Panginoon. At sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon at pagsunod sa Kanya, hayaan natin ng Diyos na gumalaw sa buhay natin. Diba? Ang paggalaw ng buhay sa Diyos, ng Diyos sa buhay natin, diba milagro yan, mga kapatid? Ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin na kanina ay parabang napakabigat ng iyong kalooban, pero ngayon nagsimba ka at pagkatapos ng banal na misa, dahil sa misa may galaw at kilos ang Diyos, naramdaman mo ang kapayapaan ng iyong kalooban at ng iyong isip. Hindi ba yan milagro na nangyari sa buhay natin? Kaya wag sana nating ugaliin ang ginawa ni Herodes sa ating ebanghelyo na gusto lang niyang makita si Jesus, nagsumikap siya na makita ni Jesus dahil lang gusto niyang makita ang milagro na ginawa ng ating Panginoon. Tayo sana, gusto nating makita si Jesus, mayakap ang ating Panginoon, makapiling ang ating Panginoon, hindi lamang sa milagro na ginawa ng Diyos sa buhay natin, kundi higit sa lahat, gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos at gusto nating sumunod sa Kanya. At sa pagsunod sa Kanya, hayaan nating gumalaw at kumilos ang Diyos sa buhay natin. At yan ang milagro na hinahanap natin. Pagkilos at paggalaw ng Diyos sa buhay natin.